Isang mapagpalat matagumpay po na pagbati po sa inyong lahat na magili po nating taga-subaybay dito sa ating palatuntunang tinapay ng buhay. Ito muli po ang inyong kapatid kamanggagawa, si Bishop Vic Rabara, na patuloy po na pasensya na po kayo. Parang nagluloko po yata itong aking pong internet connection. Ganun pa man po, salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. Napakabilis po ng panahon. Halos nasa kalagitnaan na po tayo ng taong 2021. Sadyang maraming nagaganap. Sadyang napakaraming nakakatakot, nakaka-stress na mga pangyayari, especially sa pandemic na dinadaanan ng buong mundo. Salamat sa Panginoon na sa Kanya tayo tumatakbo, sa Kanya tayo sumisilong, sa Kanya tayo umaasa ng mabuti, malusog na buhay at pangangatawan. Kaya ipagpatuloy po natin ang ating pag-asa na ating ituon po sa Kanya. Sa Kanya lang po talaga. Dito po sa Marcos Kabanata 3, Mark chapter 3. Basahin ko po ang verse 1 hanggang verse 6. Mark 3, Mark chapter 3, verses 1 to 6. Again, he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath. Pansinin niyo po, and they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, "Come here." And he said to them, "Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?" But they were silent. And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. Verse 6. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him. Ang mga panauhing characters po dito ay, of course, si Jesus at saka yung mga crowd na sumusubaybay sa kanyang mga himala. Tapos yung mama na may problema sa kanyang mga kamay. At syempre, yung mga religious leaders na nagmamatsyag, nanunood, naghahanap ng mga pwede po nilang ibato laban sa ating Panginoong Jesus. Dito sa istorya, pumasok siya sa sinagoga at siyempre ang Panginoon dahil sa kanyang mga pagpapagaling mga himala, maraming mga tao ang nakakaalam, maraming mga taong sumusunod at maraming mga karamdaman na sumusunod po sa kanya. At isa na nga po dito ay yung mama, yung tao na mayroong problema sa kanyang mga kamay. At nung nakita niya, ay tinawag niya, "Halika dito." Ang galing po, ang Panginoon, talagang nananawagan siya, "Halika dito." Na mayroong compassion with love. At lumapit yung mama, at nung lumapit yung mama, nagtanong siya sa mga crowd, sa mga tao, especially sa mga religious leaders. Sabi niya,
Kumbaga sa parang pinapipili niya alin ang mas tama. Gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o gumawa ng masama. Magbigay ng buhay o pumatay. Walang maisagot yung mga religious leaders. Kaya ang sabi ang Panginoong Hesus ay talagang nagkaroon siya ng galit, anger, naggalit po siya. Tapos po, bereave, talagang mararamdaman natin bilang tao yung naramdaman ng ating Panginoon sapagkat mayroong mga tao na nangangailangan ng pagpapagaling, may mga tao na nangangailangan ng kalinga. Pero itong mga Pareseyo, itong mga religious leaders na masyadong legalistic, na hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay pag Sabado dahil araw ng pamamahinga. Kaya nagtanong ang ating Panginoon, hindi naman masagot ng mga religious leaders. Kaya po, pinagaling ng ating Panginoon yung tao. Pinagaling niya. At nung nakita po ng mga religious leaders, umalis po sila at sila ay nagpulong-pulong para ngay hanapan ng butas yung ginawa ng ating Panginoon para sa ganun ay sirain nila ang ating Panginoon. Ibang klase po ang tao. Kaharap na nila, kasama na nila ang anak ng Diyos, ang anak ng tao na pumarito upang tayo hanapin, upang tayo patawarin, upang bigyan niya tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pero ang hinahanap pa rin ay ang kamalian. Kaya kitang-kita po natin ang tao ay sadyang makasalanan at kung wala ang Panginoon at kung wala ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa tao, hindi nila ma-appreciate ang kagandahan na ginagawa ng ating Panginoon. Dito sa ating binasa, may ilang bagay tayong makikita. Number 1, na ang ating Panginoong Hesus, alam niya ang kalagayan ng tao. He knows the very condition of man. Alam niya yung kalagayan ng tao. Kahit na hindi ka magsalita, kahit hindi ka magsabi, alam niya sapagkat siya po yung creator po natin. At dahil sa siya yung creator po natin, alam niya kung ano ang nasa iyong katawan. Alam niya kung anong kalagayan ng iyong katawan. So, He knows our very condition. Pangalawa po, ang Panginoong Hesus, He moves with compassion to people. Talagang kapag gumalaw ang Panginoon, meron siyang gagawin. Ito ay may kaakibat na kahabagan. Alam ng Panginoon na sa tao may hangganan. Alam ng Panginoon na may mga bagay na imposible sa tao. Kung kaya nga bilang siya yung ating manlilikha, bilang siya yung ating Panginoon, ay kitang-kita natin na kapag siya'y kumilos, nandyan yung kahabagan niya sa mga tao na talagang kanyang nakikita. Nagsasabi man sila o hindi sila nagsasabi, pero dahil sa siya yung ating manlilikha, alam niya ang ating kalagayan. Pangatlo ay kitang-kita po natin dito that the Lord is the Lord of the Sabbath. He is Lord over the Sabbath. In other words, ang Panginoon po, bilang siya yung Panginoon, na siya yung lumikha, siya ang nagtadhana, na siyang nagbigay sa kanila ng mga lituntunin at batas para sila'y magpahinga, pero hindi upang pigilin ang paggawa ng mabuti. Kumbaga sa ay binigyan tayo ng 6 na araw ng Panginoon na magtrabaho, magpahinga ka naman to rejuvenate yourself, to refresh yourself, to restore what has been lost na lakas mo. Pero hindi nangangahulugan na tumigil ka ng gumawa ng mabuti. Kakitang-kita po natin dito na si Jesus Christ po is over and above the Sabbath. Kung kaya nga po siya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kahabagan, ay nariyan siya na nagbibigay ng himala, nagpapagaling sa mga may karamdaman, nagpapagaling sa mga may sakit, sapagkat yan po ay bahagi ng kanyang misyon. Kung kaya't sa ating kapanahunan ngayon, ganyan pa rin po ang ginagawa ng ating Panginoon. Sabihin man natin o hindi ang ating kalagayan, alam niya dahil siya yung ating manlilikha. Salamat sa ating Panginoon. At siya ay mahabagin sa atin. Mahabagin siya sa atin. Tayo man ay parang mamakaawa sa kanya o hindi,
ang Panginoon ay mahabagin sa atin at hanggang sa ngayon ay gumagawa siya ng mabuti para sa atin. Nagpapagaling siya hanggang ngayon. Ang Panginoon ay naghihimala hanggang ngayon. At kaya po napakaganda na sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may pag-asa, tumitingin tayo sa tinatawag na pag-asa. Nang ibig sabihin ng pag-asa ay tomorrow is better day than today. Tomorrow is a better day than today. Tomorrow will be a better world than today. Yan po yung hope. Ano po? Tayo po ay may hope na mayroong mas maganda na buhay sa mamaya, bukas, darating na araw at darating na mga linggo. Kung kaya nga po, ipagpatuloy natin ang ating pagsampalatay sa Kanya. I-focus natin ang ating attention sa Kanya. I-focus natin ang ating puso sa Kanya. I-focus natin ang ating pananampalatay sa Kanya. Sapagkat Siya po ang ating manlilikha. Siya po ay mahabagin. Siya po ay naghihimala at nakikinig sa ating mga dalangin hanggang sa kasalukuyan. Mga kapatid, hindi ko alam ang iyong kalagayan. Pero lahat ng ito ay ating ipagkatiwala, ipailalim sa ating Panginoong Jesus. Siya yung makapangyarihang Panginoon na hindi nagbabago. Nakatulad sabi doon sa Hebreo 13 verse 8 that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus is the same yesterday, today, and forever. At salamat sa Panginoon na siya po ay nananatiling mabuti sa kanyang mga anak. Kaya po, itoon, i-focus, ipako natin, itutok natin sa Panginoong Yesus ang ating pananampalataya at pag-asa. May ginagawa ang Panginoon na mabuti sa iyo at para sa akin. Maraming salamat. Ito po ang inyong programa Tinapay ng Buhay. Hanggang sa muli, ito po si Bishop Vic Rabara, pansamantalang nagpapaalam, laging nagsasabi, mahal tayo ng ating Panginoon, pagpalain po tayong lahat, and shalom to everyone hanggang sa muli.